Nako, eto na. Bigla ang pagtanggal, pagpatalsik sa pwesto. Kay Escudero, ito na ang sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi na naman ho ito. Itong ating bibigyan daan para talakayin. Dahil pumalago si Escudero dito sa kanyang matinding kinakaharap. Ang pagpatalsik sa kanya diyan ho sa Senado. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Nako, ay karma. Naniniwala po tayo diyan. Dahil may mga proven ho tayo. Kung si Escudero ay masaya at sa pag-dismiss ng impeachment laban ho kay Sara Duterte noong mga nakaraang araw ho. Kasama ang kanyang mga kasangkot. Ba't ngayon ay iba ho ang kanyang kinakaharap na baliktad ang pangyayari? Mga kaibigan, ay pumapalag ho dito sa mga supli. Supli ito kung ano ang iyong tinanim noon, mga nakalipas na ilang buwan, ilang linggo, Escudero. Ito na ang iyong aanihin. Ito na ang iyong pinakasupli. Kaya lang, ibang supli ho ito. Tinatawag na hindi magandang supli sa iyong mga nagawa. Karma, mga kaibigan. Ito, wag po kayong alis. Importanteng mahalaga na malaman nyo po ito, mapakinggan. Dahil ito ho ang kasagutan dito sa mga nananawagan na kailangan bumabana o patalsikin sa pwesto itong si Escudero. Ito na po, mga kaibigan. Shout out po sa lahat. Allow me to add, merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. Napakaliwanag ho. Entrada pa lang. Pambungad pa lang ng panlilinlang nitong pananalita ni Escudero. Ang nasabi nga ay tiyakin para mapatalsik, mawala sa pwesto nang biglaan itong si Escudero. Gusto ko munang hingin ng inyong panig. Dahil kayo ay kabahagi dito sa ating pagtatalakay, ay importanteng mahalaga ho ang inyong public opinion. Pabor po ba kayo na itong si Escudero ay biglang patalsikin na lang diyan ho sa Senado nang dahil ho sa kinakaharap niya na patong-patong din na reklamo? Ay maraming reklamo dito. Unang-una, reklamo dito sa impeachment na siya ang dahilan kung bakit ganito ang kinahantungan. Mga kaibigan, binula ho tayo, niloko, pinaikot ang taong bayan. Ay nung una, talagang dinaandaan tayo sa mga salita na mabilis. Nasabihan nga natin nung una pa man, yung mabilis na pananalita ni Escudero ay isang bahagi ng taktika na kunwari ay hindi i-dismiss ang impeachment, nagpaligoy-ligoy pa, but on the end ay yan nga ho para i-dismiss ang impeachment. Pangalawa, itong patong-patong na bilyonis na pera, insertion. Pangalawa, at ito pa ang pangatlo, napakaraming bilyonis din siya ay sangkot ho na ikangay inaward sa kontraktor na kanyang kaibigan na lumalabas ang kickback ho dito ay bilyonis din. Pinadaan na lang natin ng kaunti dahil bahagi po ng ating pagtatalakay. Yung bilyonis na pera na yan ay bibigyan po natin ng ibang pagkakataon para talakayin at linawin. Ito po ang bigyan natin ng highlight. Ang pagtanggal na tiyak sa pwesto nitong si Escudero biglaan. Ito. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon
mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya... Ito ba ay may kredibilidad pa? Kahit anong sabihin nun ito, ay siguro maniniwala yung kanyang tagasunod at sarili niya. Wala na ho itong kredibilidad dito sa mga hindi naniniwala sa kanya. Dahil proven na ho yung mga salita niyang yan. Paligoy-ligoy na mabilis. Minamali na naman ho yung tama. Diyos ko poro di Santissima. Manlabirahin. Yan ho ang katauhan ng manlilinlang, mga ngurakot. At ano pa, manlilito. Yan ho nasa harap natin na nagsasalita. Ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga? Hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin? Hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung... Nakaw ay lumang tugtugin na yan, Escudero. Basang-basa na alam ng iyong galawan na ang patutunguhan yan, mga sinasabi mo, ay babaloktutin mo na naman ang tuwid na pamamaraan kung paano ka singilin dito sa mga kinakaharap mo. Hindi mo na madadaan sa mga talinhaga at patula-tula ka. Hindi ito balagtasan, hindi ito paliksahan para ganyan ang iyong sabihin na para kang makata. Nako, natatawa lang ako dito kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022 ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, Paniwalaan mo, lukuin mo yung sarili, Escudero. Lumang tugtugin na yan. Mga ganyang style mo. pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data. Ayan mga kaibigan, yan po si Caldero, si Chis Caldero. Napira po ng taong bayan ang usapin na kung bakit siya ho ay biglaan na lamang na pwedeng nagkakaroon ho ng usapin na inamin niya na siya ay sinisigurado na tanggalin kaya't lumalabas ho yung ganyang issue na paratang sa kanya na pinabulaanan niya. Na ang dahilan daw po kaya nangyayari yan ay tanggalin siya sa pisto ng biglaan dahil dito sa issue ng impeachment. Mga kaibigan, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion, karapatan nyo po yan, mga kaibigan. Siya may sabi na tinitiyak na siya ay tatanggalin ng biglaan sa pisto. Kaya yun po ang dahilan kung bakit may issue tungkol ho sa pangurakot ng bilyones. Marami hong issue nito sa impeachment pa.